itaas natin ating mga kamay. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. He is risen. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. Let's meditate the song. I'm held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng iyong mga anak. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. We love your voice, Lord. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Yes, Lord, we want to hear your voice, Lord. You will lead me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I will pray in the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. One more time. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito na tuloy, Lord, kami Ama nagse-celebrate because this is the day that you
resurrection power, Panginoon, ay narito. At salamat, Panginoon, dahil ikaw namatay at muling nabuhay. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Ama, sa pag-asa na patuloy na ibinibigay mo sa amin. At salamat, Ama, sa tagumpay. Dahil sa Panginoon sa iyong salita, it is finished. Father God, once again, ianon po, Panginoon, ang iyong lingkod. Kaya ano po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na mamutali sa aking mga labi, Ama, ay tanging nanggagaling lang sa iyo, Ama. At Lord, patuloy mong i-anoint ang iyong lingkod because dahil wala akong magagawa, Ama, without your guidance, without your anointing. But it is because of you, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa anointing. Salamat din po, Panginoon, sa mensahe mo, Ama, na nagpo-proclaim, Panginoon, with faith and boldly, mightily, O Father God. Father God, once again, bless, Lord, every heart and open our hearts, O Father God, and let your divine wisdom, knowledge, O Father God, and understanding pour out, O Father God, in this very afternoon. We pray, O Lord, that every sickness, every gawa, Panginoon, ng kalaban, Panginoon, every business, Panginoon, na namatay na, Panginoon, there will be a resurrection power na mag-ooperate sa mga oras na ito. Father God, once again, salamat naman sa tagumpay, sa ilang Panginoon ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, makakaupo na tayo. Please open your Bible with me in Matthew 28, verse 6. Matthew 28, verse 6. Sige, tumayo tayo sa panandaliang pagbabasa lamang. Matthew 28, verse 6. Let's pray together. Let's read it together. He is not here. He is risen, for He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. Hallelujah. Purihin ang salita ng Panginoon. Makaupo na tayong lahat. Ayan, praise the Lord. Napakaganda ng presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Ayan. So, ang ating pag-aaralan ngayon dahil nung Friday ay, sabi niya, ay namatay ang ating Panginoon sa Kristo at yung Sabado ay nagkaroon ng katahimikan. No? Hirap ng Panginoon nung Friday. No? Tinanghal niya, pinasan niya ang krus na dapat tayo ay magpasan. No? Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat, inako niya ang lahat nating mga kasalanan. Amen. As kahapon, Saturday, Holy Saturday, ay tahimik, there is a silent. But yung time na iyon, nakikipagbaka ang Panginoon sa Hades. No? At after that, there is victory. Ngayon, the resurrection power of God. So yung mga Panginoon, si Buddha, hindi sila nabubuhay, naroon ng pagkamatay, wala silang mga resurrection power. Hindi katulad ng ating Panginoon ngayon na siya ay buhay. Amen? So palpakan muli ang ating mga sarili at truly that God is really good. After that, there is victory. Bakit ba tayo narito? It is because of the love of God sa atin. Amen? So akala natin noon, nung tayo wala pa sa Panginoon, magulo ang ating buhay, no? Merong chaos, merong mga pandemic, may mga virus, pero tayong mga anak na nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo ay hindi natatakot. Bakit? Because we know that we are secure. There is hope, there is love, and there is victory in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? So dito, ang sabi nga dito, yung title lang, The Triumph of the Empty Tomb, no? And the power of the resurrection. Ano ba yung power ng resurrection ng ating Panginoon Yesu Kristo? Sabi nga sa Matthew 28 verses, the resurrection of Jesus is not merely a historical footnote, no? Sabi, it is the cornerstone of the Christian faith. Ito yung cornerstone ng mga Kristiyano, mga mananampalataya katulad natin. It is the event that turned a group, no, grieving, defeated disciple into bold messengers, no, who changed the world. As we look at the power of the resurrection, meron tayong mga tatlong bagay ditong makikita. Kung ano ba ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesu Kristo. Di ba tayong mga makakasalanan pa, walang direksyon ng ating buhay. Amen? Hindi ka nakakasigurado para kang
para kang dahon na naanod sa ilog, na kung saan kay lipad ng alon, doon ka nagpupunta. No? Nung tayo makakilala sa Panginoon, God gave us direction. Ano ba yung direction? It's the divine direction. It's not just the direction na parang nasa ilog ka, kung saan ka tangayin ng agos ay naroon ka. So God gave us wisdom, no? This is not the wisdom that comes from the world. Kaya nga ang sabi ni Pablo, my speech and my preaching is not comes from the knowledge of the men, but it's that comes from the Holy Ghost. So there are different. It's not the wisdom that comes from men. Kasi pagka ito ay wisdom na galing sa tao, it's just only for decade. No, yung ating mga pananampalataya. Pero kung ang divine wisdom na galing sa Panginoon, it is eternal. Are you there with me? Yung iyong pananampalataya na ini-eternal, na malalim, at hindi ka pwedeng agawin ng kalaban because you are engraved. You are engraved already on the palms of the hands of our Lord Jesus Christ. Bakit ba ang iba ay napapahamak? Kasi sila mismo ang umaalis. Pero ating isipin lagi na tayo nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, tayo ay secure. John 10:10, the thief come only to steal and kill and destroy. Ang naibibigay ng mundo ay confusion, chaos. Pero ang naibibigay ng ating Panginoon Jesucristo, the thief come, sabi nga, ito si Satan, ang magnanakaw, pumarito para mangwasak Manila, no? Mangwasak. Pero ang Panginoon Jesucristo, but Jesus came that He came here to give us life, to give us hope, and to give us eternal life. Are you there with me? So yung pagkakabigay sa ating bilang regalo ng Diyos Ama sa ating anak, na ini-offer niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, hindi yun basta-basta. You are paid already. Binayaran na ng ating Panginoon Jesucristo ano man ang nagawa nating kasalanan. No? Tayo ay secure. Kaya nga, yung John 10, dating kang ulit to steal. Tayo wala ka sa Panginoon, nariyan magulo ang ating buhay, wala tayong peace of it. Pero nang makilala natin ang Panginoon Jesucristo, nariyan ang joy, nariyan ang peace that passes all understanding. Kaya tayo, nakakilala na sa panahon na tayong umalis sa presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon, there is joy, there is hope, there is love, and there is victory. Are you there with me? Palakpakan natin ang Panginoon. So meron tayong tatlong pag-aaralan dito. Number 1 is the power to vindicate the truth. Ang kapangyarihan, ang lakas, o ano pa rin, basta anong power, hindi power sa kilikili, no? So the power to vindicate the truth. Di ba ang Panginoon akala, binayaran pa yung mga nagbabantay sa Kanya, na huwag sabihin na talagang nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Pero ang katotohanan ay hindi pwedeng pagulaanan. Amen. Kaya sinabi, you will know the truth and the truth will set us free. And in the presence of the Lord, there is freedom. No? In the presence of the Lord, tayo ay nakawala na sa kadiliman. Hinugot tayo sa dilim, patungo sa liwanag. Amen. Kaya sabi, you are the light of the world. You are the salt and the light of the world. Wala na tayo dun sa dilim. Tayo nagniningning na dahil ang Panginoon ang sumasa atin. Are you there with me? Kaya ikaw na nag-iilaw, hindi mo dapat ilagay ang ilawan sa ilalim. Walang ilawan na naglalagay sa ilalim ng lamesa o ilalim ng bangko. Ang ilaw ay nilalagay sa ibabaw. Are you there with me? Amen. Para lahat ng makakita sa iyo ay mailawan. Na ilaw na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. So the power to vindicate the truth, no? Sabi ng the resurrection served as the ultimate seal of authenticacy on everything Jesus claimed to be throughout His ministry. Jesus stated He was the Son of God. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay anak. Ikaw, anak kanino? We are the Son of God also, di ba? Yung iba nagagalit. Meron magkukura, I am the Son of God. False prophet ka. Kasi sabi mo, Son of God ka. Eh, ikaw kaya, di ba? Ikaw, sino ka? Anak tayo ng Diyos. So, lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo nakakilala sa Kanya. We are the sons and daughters of God. Palakpakan mo ang iyong sarili. Amen! So, tayo yung mga, tayong nailawan, tayong hinayagan ng pag-ibig ng tayong pinahayagan sa tanang Panginoon na tayo ay nagkaroon na ng liwanag.
nakita natin ang liwanag na dapat natin i-share, ang liwanag na iyan, ang pag-ibig na iyan sa lahat ng ating makakasalamuha. Kaya nga, we are going to receive 100-fold blessings. It's not just money. 100-fold blessing that passes all understanding. 100-fold blessing that joy of the Lord is there. Yeah? Ang iyong business, God will multiply your business. Ang mga namatay na sa inaakala mo yung patay na, hindi yung patay na nabuhay, Panginoon lang ang patay na nabuhay. Ang business mo, naakala mo yung patay na, mabubuhay yan. God will resurrect as long as you offer your life to the Lord. As long as you offer and serve the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. So, the power to vindicate the truth. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, the glory of God will shine upon you. No? Na ikaw ay truly na anak ng Panginoon na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen! So, if the grave has stayed closed, kung ang grave na yun nanatiling sarado, di ba? Sa Panginoon ay kinulong siya doon sa doon siya inilibing sa grave, tas pero pa siyang bato na nakaset. May mga bantay pa yan, no? May mga bantay para sigurado na, So, if the grave had stayed closed, those things would have died with him. However, by the breaking the bonds of death, God provided an undeniable. God provided an undeniable, to Christ's identity. Sabi nga doon, the resurrection proved the truth is not subject to opinions of the world. Truth is found in the person of Jesus, and He stands victorious over every lie and every injustice. Ang dami nangyayari sa Pilipinas. There's a lot of injustice. There's a lot of corruption. Pero later on, marireveal ang katotohanan. Kasi walang inililihim na hindi mabubunyag. Amen? So, the truth will set us free. Ang katotohanan pa rin ang mananagumpay. At ang katotohanan pa rin ang ating susundin. And we will walk according to the righteousness of God as we continue to obey and listen to the Word of God. Hallelujah! Are you there with me? Amen. So, yun ang number 1 natin. Sabi doon, ano ba yung number 1 natin? The power to vindicate the truth. Number 2, the power to break every chain. Meron din, naalala ko noon panahon ng bago-bago pa lang, ang dami ng mga inaalihan. No? Inaalihan ng demonyo. No? Di ba? Meron mga mangkukulam. Di ba? So, meron din lumilipat. No, naranasan namin yan talaga, meron totoo yun, At talagang dahil sa Panginoon Hesus Kristo, siya ay lumaya. Noong mga time na yun, mga baby pa kami sa meron kami dinideliver. Kung if you are not ready for that, you are not covered by the blood of Jesus, maaaring ikaw ay malipatan nung nasa sa Kanya. So tayo, ang mga anak ng Panginoon, kinakailangan we are always sealed, we are always covered by the blood of Jesus. We are always sealed, always in prayer. Lagi tayong nananalangin para hindi tayo mapasukan ng kalaban. Kaya nga, we need to pray without ceasing, Yan yung mga tamborin, yung mga music team na yan. Kahit hindi kayo music, pagka kayo mga problema, kumanta lang kayo sa ating Panginoon, mawawala ang inyong mga lumbay. Iniisip mo si Dudong, Kumanta ka lang sa Panginoon, ibigay mo lang sa Panginoon ang dudong na yan. Dahil walang magagawa ang dudong sa buhay mo, Panginoon lang ang may magagawa sa lahat ng problema na meron tayong kinakaharap. Amen? Amen. Kaya sabi, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So ang Panginoon, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at wala nang hihigit pa sa kanyang kapangyarihan. Sabi nga, I have given you authority. Ang Panginoon bibigyan ng authority para tapakan mo ang scorpion. Siya bibigyan ng authority para tayo palayas ng demonyo. But you must be prepared. Baka hindi palayas ng palayas, you are not prepared. So kinakailangan tayo ay lagi tayong nakababad. Kaya meron tayong kanta, ibabad sa presensya mo, di ba? Ibabad sa iyong salita. If we are always yield to the presence of the Lord, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon, lagi tayong nananalangin, always remember that Satan is defeated for already.
Satan is defeated ko already, and we are more than victors, we are more than conquerors. Amen? So whatever we face, Goliath, whatever problem we are facing, whatever testing, always remember that greater is He who is in you than the one who is in the world. Amen? Mas malaki ang Panginoon natin kaysa Panginoon ng mundo. Kaya kasi sinabi, heaven is my throne and the earth is my footstool. Ang langit ang luklukan ng ating Panginoon. So it means, pag siya ang langit ang luklukan, kita niya ang lahat. We cannot hide anything. Magtago ka man kahit saan, kita ka ng ating Panginoon. Amen. Are you there with me? Kaya Amen. sinabi, He is the God who is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Present siya sa lahat. Pagka ikaw ay naroon sa disco, nakikita ka ng Panginoon. Kahit may gubong yan, kita ka ng Panginoon, no? Omnipotent na, omnipresent, is all-powerful, no? Kaya we cannot hide sa ating Panginoon. Kita ka ng Diyos, no? What we need to do is to just obey. Ano ba yung ating mga kahinaan? Ano ba yung mga bagay natin na hindi pa naisusuko sa ating Panginoon? Meron ka rin ba sakit diyan? Meron kang problema? God is the God of everything. Kaya nga yung ating Panginoon, the power to break every chain. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, may kalayaan. If you experience sickness today, God will break every sickness. Kinansel na ng Panginoon ang gawain ng kalaban sa buhay natin. Kaya it is finished, no? He cancel yung every sickness, He cancel every poverty, and we are more than conqueror by Christ Jesus. Kaya ang sinabi, even the gates of hell will not prevail against the church of the living God. Who is the church of the living God? You. Amen? So hindi mananagumpay, you just need to obey. But you need to be careful, you need to care for yourself because your body is the temple of the Holy Spirit. If you think that your body is the temple of the Holy Spirit, what you need to do is care the temple. Are you there with me? If you love God, you need to care for your body because your body is the temple of the Holy Spirit. Palakpakan natin. So the resurrection demonstrates God's absolute authority over greatest enemy, no? Greatest in humanity, death, but the power of the resurrection isn't just for the future, it is the present reality. Hindi lang ito yung ating future. Ito ay yung present realidad na nangyayari ngayon. Anong naranasan ngayon? Meron ka bang problema sa financial? Meron ka bang sakit? Meron ka bang ang spiritual life mo ba ay ganoon o para kang alon na kung saan tangay para kang papel o down kung saan tangay ng ahon ng alon naroon ka. Dito na rin, ay sabi ng alon, doon ako, doon sa, hindi dito, pumaganon, walang direksyon. So we need to be focused sa ating Panginoon, the author and the finisher of our faith. Amen. So if Christ has conquered the grave, no? If Christ has conquered the grave, what is left to fear? Kung napagtagumpayan na ng Panginoon ang grave, ano ba ang inyong dapat na ikatakot? Wala na. Bakit? Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat na meron tayo. Amen? Kaya mas na it is finished. Yung ating kahirapan, yung ating kasungitan, no? Yung ating mga ugali, yung ating mga kasalanan, na minsan ay naalagaan tayo, nahawakan tayo sa lihim ni Satan, ng mga problema na yun, ng mga negative thoughts na yan, wala na yan. Bakit? Dahil we are more than conquerors. We are more than victorious. Kaya it is finished. No? So dito, ang sabi doon, if Christ has conquered the grave, what is left to fear? This power gives us the strength to face life impossible situation with the knowledge that God is specialized in bringing the out of dead ends. No? Sabi ito, habits, addictions, and emotional weights are subject to the same power that roll away the stone. So, yung mga kasalanan natin, lahat iyan, tinanggal na ang mga bato ng kasalanan natin. Yung ating puso na pinamumugara na ng salita ng Panginoon, yung mga kasalanan, wala na yan.
binayaran na yan ng ating Panginoon. So what we need to do, think about the goodness of God and focus sa ating Panginoon. Put God first and always remember that God is the source of everything. He is the source of your life. He is the source of your breath. He is the source, bakit ka narito sa Hong Kong? No? Minsan talaga magulo ang isipan. Marami tayong makikita din sa kalsada. Baka nakikita umiiyak na yan, hindi pa rin natin malapitan. No? No, pag tayo ay lumapit, maipakilala yung gospel ng Panginoon, na ang Panginoon ay narito, siya ay nabatay, nabuhay na mag-uli para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos, magkakaroon ng buhay. Ang dati, papatay-patay, na nakikita mo na naroon sa lansangan, nagiinom ng alak, nagsusugal. Pero dahil ipinahayag mo ang pag-ibig ng Panginoon, nagkaroon siya ng buhay, nagkaroon siya ng lakas, nagkaroon siya ng pag-asa. Bakit? Dahil alam niya na mayroong Panginoon sa Kristo na nag-alay ng buhay para sa iyo at sa Kanya at sa akin. Muli palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. So the power to break every chain. God can still already yung sakit natin. Ang ating kidney, naalala ko ang preaching kanina ng ating mahal na pastor. Meron kang problema sa kidney, meron kang bagong kidney. God can still every sickness in our body. Cancer, no? Wala na. Just what we need to do, enjoy our life. Alam ba niyo ang pag-iisip? Ang talaga nakakain lahat. Meron time na, minsan, di ba tayo, mapagmahal tayo sa ating pamilya. Tayong mga narito, alam natin, mahal natin ang ating pamilya, iniisip natin, ibibigay natin ang kanilang iniisip, ano kaya, ganito, no? So, iniisip na, di ba nyo alam na naka-stress yun? No? At yung stress na iyon, isip ka ng isip, iiyak ka pa, high blood ka pa doon. Kung hindi high blood, low blood. Ano ang mangyayari? Magkakaroon ka ng sakit. It causes high blood, cholesterol, or everything. So, enjoy your life in the presence of the Lord, care your body, serve God, relax. We need to balance everything. Huwag kang kakain ng malaki. No? Kasi alam ba niyo minsan, nagpapasama sa ating katawan, natutuwa tayo kasi busog na busog tayo. Hindi niyo ba alam na pinahihinayan nyo kasi yung ating mga siyempre, yung ating, no? Kinakailangan, unit yung ating pagkain. Natutuwa tayo, kain ka, kain ng kain, wala nang paglagin, kain pa. Masama pala yun. Bakit? Hindi na kaya ng ating kidney, hindi na kaya. Bibigay yun. Kaya kung mahal nyo ang kaloob-looban ninyo, i-relax ninyo ang inyong mga kinakain. I-balance ninyo, huwag kain ng kain. Kasi kung ano, sige, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Kasi kung ano yung inyong inilalagay sa inyong bibig, siyang pumapasok dito. Kung kain ka ng matataba, mabakalan ka ng kolesterol ang inyong mga puso. Are you there with me? Ako nga, kahit gusto mong kumain kasi pwede eh. Kaya lang, pinaparusahan kong aming sarili. Yung ating pinapasok sa ating bibig, yun yung nagbibigay ng sakit sa atin. Are you there with me? Yes! Kaya nga ako, kahit sabihin mo na, naalala ko nga nun, may time pa. Naalala ko nga nung wala pa ako rin sa Hong Kong, sabi ko, akala ko nun, pagka kumakain ng kamote, mahirap. Yes, di ba yun ang kaisipan natin? Minsan nagre-reklamo to, kamote na naman. Ano na naman, ano ba yun? Tapos nasa kamoting kahoy. So akala natin, pagkain ng mahirap. Pero alam ba nyo, na iyon yung, alam mo mga Chinese? Wala naman Chinese. Alam ba nyo ang mga Chinese? Lalo na may mga edad na 50, ang kinakain nila kamote. Yun ang sekreto nila. Bakit? Healthy yung sa katawan. Mas healthy yung kaysa sa mga baboy, sa mga lechon. Naku, matakot na kayo sa mga lechon din. Mag-e-enjoy tayo sa mga lechon, pero hindi yung masama yan sa katawan. Kumain kayo konti lang, no? Ako nga, kahit pwede tayong kumain ng kumain, kain ng kain. Hindi tatanggi ang bibig natin. Sige, subukan ng subok. Gamitin mo ng kamagitan ng inyong kamay. Hindi tatanggi yan. Kulang pa nga di ba? Pero nakakasama sa ating health. So we need to care for your health, no? Ako minsan ng aking breakfast, kamote. Kasi kahit kumain. So we need to care for ourselves, no?
care, vegetable. Ang pangalagaan natin, bakit? Your body is the temple of the Holy Spirit. Kung mahal mo ang Panginoon, kung mahal mo ang katawan na ibigay sa iyo ng Panginoon, care for yourself. Para naman sabihin nila, dahil makita nila na, siya na naglilingkod sa Panginoon. Mayaman sa pisikal, mayaman sa spiritual, mayaman sa lahat ng bagay. Dahil sa presence ng Panginoon, there is fullness of joy. Amen! Palakpakan natin, malapit na tayo. So, in number 3, the power of a living hope. Sa presensya ng Panginoon, merong pag-asa. Merong pag-ibig. Merong Tagumpay. merong Tagumpay. Ayun, nanonood kayo ng Facebook kada nyo yan. Anong ko yan? So dito, the power of living hope. Ang sabi doon in 1 Peter chapter 1 verse 3, we are told that we have been born again with a living hope through the resurrection. Unlike a wish of a daydream, a living hope is an anchor. Amen. The resurrection ensures that our labor is not in vain. Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? As we continue to believe, as we continue to offer our to the Lord and serve the Lord with your heart, mind, soul, and strength. So ang ating conclusion ay the power of the resurrection is more than a miracle. No, it's more than a miracle to be admired. It is an invitation to be transformed. It vindicates our faith, breaks our chains, and secure our hope. And today, let the same Spirit that raised Christ from the dead breathe new life into every area of our life. Tumayo ang lahat. Hallelujah.